Okay, mapagpalang umaga mga kapatid, no? So meron tayo nakitang picture na si Aura, no? Kilala mo niyo si Aura, isang vlogger at isang sikat, no? So si Aura pa mga kapatid ay kiniklaim na niya na siya ay babae, no? So si Aura ay isang bakla, no? Isang lalaki na nagpakilalang babae. So feeling niya na siya po ay babae, no? So makita natin siya sa picture dito sa gilid. Yan po ang kanyang statement. So basahin natin sa Biblia mga kapatid. So mayroon bang bakla, no, na ginawa ng Panginoong Diyos? So sa Old Testament in Genesis chapter 1 verse, God created man in our image, in the image of God created him, male and female created he them. So ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, na unang ginawa ni Jesus Christ, no, sa tao, male and female. So wala talagang ginawang bakla, no, ang Panginoon. At saka sa Leviticus chapter 18 verse 22, the Bible tells us, thou shalt not lie with mankind, as with mankind is it is abomination. So ibig sabihin na wag sisiping, kung ikaw lalaki, wag kang sisiping sa lalaki dahil yan po ay abomination, no? Yan po ay kasalanan. Okay, sa Leviticus chapter 18:22, thou shalt not lie with mankind, as with womankind it is abomination. So yung bakla o lalaki to lalaki, talagang hindi yan pwede mga kapatid, mga kaibigan. Yan po ay kasalanan sa Panginoong Diyos, no? At sabi naman sa Romans chapter 1:6, for this cause God gave them up unto vile affection, for even the woman did change the natural use into that which is against nature. No, so yung mga babae na nagpapanggap na tumboy ay kanilang iniba, no? At yung lalaki ay nagpakilalang bakla o bayot, sabi dito, which is against nature. And likewise also the man leaving the natural use of the woman. So malinaw po dito mga kapatid na ang isang lalaki ay living the natural use of the woman. So yung mga suot ng mga babae ay sinusuot ng lalaki. So hindi pwede mga kapatid, mga kaibigan, dahil yung pangbabae is pangbabae lang talaga yan. And sabi pa dito, working that which unseemly and receiving in themselves the recompense of their error which was meet. Okay, born in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of the error which was meet. So malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na kung mayroon mang isang Kristiyano na isang bakla na ligtas, talagang babaguhin siya ng Panginoong Diyos according sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Pero yung hindi ligtas, talagang hindi yan magbabago. Kahit pipilitin niyang magbago, without Christ sa kanyang buhay, hindi talaga siya magbabago mga kapatid. Pero hindi tayo maniwala na ang bakla ay ginawa ng Panginoong Diyos. Lalaki at saka babae lang ang ginawa. So kahit sila may freedom, no, may freedom sila na sabihin nila na sila ay babae o sila lalaki. Kung ikaw ay lalaki, magpakilala ka or i-express mo, yung expression mo ay pang babae, na talagang mag-declare ka na ikaw ay bakla o ikaw ay tumboy. Ang Bible mga kapatid, mga kaibigan, ayan po ay talagang hindi po sa Diyos at hindi po talaga malulugod ang Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya nga according sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 11, so basahin natin yung Bible mga kapatid, na anong mangyayari pag ganyan yung mga sitwasyon, no? Kailangan maligtas si Aura para siya ay babaguhin ng Panginoong Diyos. According sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornications, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Okay, so yan po ay nabanggit na naman sa New Testament. Nor thieves, nor covetous,
nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So malinaw dito mga kapatid, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. So yan po no ating masasabi, according po sa Bible mga kapatid, na yung bakla ay hindi talaga yan biblical, at hindi po malulugod ang Panginoong Diyos, no? So kailangan maligtas ito si Aura para ang kanyang old nature iiwan niya, yung kanyang statement na sa babae maiwan niya. Hindi ito paninira sa mga bakla, ha. Yes, masakit ang katotohanan, kaya sabi ng John 8:32, pero yung katotohanan ay magpapalabas sa iyo sa iyong maling mga ginagawa, maling pamaraan, no, tulad ni Aura. So yun lang po, maraming salamat and God bless.